Raise your faithfulness sa mga kamay. Praise God. Raise your faithfulness. Raise your faithfulness. You never change. You never fail, oh God. You are your promises. You are your promises. You never change. You never fail, oh God. So we praise. So we praise the holy name. We praise the Holy One who was and is to come. So we praise. So we praise the holy name. We praise the Holy One who was and is to come. What is your love and grace? What is your love and grace? You never change, you never fail, oh God. Through all your promises, through all your promises, you never change, you never fail, oh God. So we praise the holy name. We praise the Holy One who was and is to come. So we praise the holy
Taas natin ating kamay, simbolo sa pagtanggap sa kanyang presensya. Dami natin ang awiting ito sa tabi natin mga bagay na bumubulo sa atin at inulan natin siyang papurihan. The splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. How great
ipanalangin, mga kapatid. Taas natin ang ating pong mga tagapanguna buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, at ganun din kay Pastor Joe Campbell at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Di Cepeda. So katatapos lang mga kapatid ng Pioneer Rally sa bahagi ng Norte, at yun yung lugar na pinapalakas po ng ating fellowship. Kaya pag-pray po natin, bigyan ng Diyos ng kalakasan ng ating national leader sapagkat sa edad niya na 66 years old, hindi napakadali po yung tungkulin at gampanin na kanya pong ginagawa. Kaya ang divine protection, patuloy nating ipanalangin, ang Diyos ay magpala. At ganoon din sa mga missionaries, especially mga kapatid sa Asia. Kagagaling lang namin ng Taiwan, so ang mabuting balita, yung ating missionary doon sa Taipei, Pastor Reynaldo Reboledo, siya ay in-extend, no? Ginawa siyang mid-level, mga kapatid, no? Ang blessing ng Panginoon kasi finish contract na siya dito po sa darating na October. Pero by the grace of God, talagang last minute ang Diyos ay kumikilos, no? Pag may plano ang Panginoon at napakagandang ginagawa ng Diyos sa Taipei, Taiwan, so ma-operate sila ng 60 to 80 mga kapatid, at meron silang outreach sa Xiongli. So isang taon may gitna po ito, kaya ipag-pray po natin na mag-decide yung ating mga kapatiran doon na magpagamit ng buhay. At syempre, yung Sitio, panalangin natin, pinuntahan namin ito, humingi ako ng palatandaan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kasi 10 years na hindi kami nakakabalik doon, kaya sabi ko, Panginoon, yung palatandaan na talagang gusto mong muli ma-restore ang gawain dito, magpakita ka ng palatandaan. Sabi ko, ituro mo yung hotel na una kaming dumating doon, doon natin ginather yung mga kababayan natin, mga Pilipino. So, inanap namin yun, at sabi ko, hindi ko na makita. So, nag-decide kami na kailangan kaming bumalik na ng Taipei kasi ang biyahe po noon ay 1 oras mahigit sa train. Kaya, paglakad namin, pabalik sa station, nakita ko na mayroon pong hotel doon. Kaya sabi ko doon sa kapatiran na kasama natin, pwede bang paki-interpret? At lumabas doon, mga kapatid, Tongbing Hotel. Kaya sabi ko, yun yung hotel na unang pinagkatipunan namin. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos sa palatandaan na binigay ng ating Panginoon. Kaya yung mga kapatirang naroroon ay willing, mga kapatid, na sumuporta. At may mga gamit na tayo na inilaan po, mga kapatid, ng mga kapatiran doon. So, tamang tao na lang yung ating pong ipapadala. At pwedeng mapabilis, pwedeng mapabagal. Kaya depende yun sa desisyon ng mga kapatiran. Especially sa application ni James, nung aking anak, ganun din ni Claire, kasi sila yung ating pong pababalikin doon para maituloy yung kanyang schooling. At ganun din si Ella, pag-pray po natin kasi plano niya rin na mag-schooling na lang din. Tatapusin niya lang yung kontrata. Kasi yun yung pinakamatibay, mga kapatid, pag ikaw ay nag-mission. Kaya ang ating inaabot ay hindi lang dito, kundi maging ang ibang bansa. Kaya pag-pray po natin ang mga missionaries sa maging mga regional leaders, kanilang mga conferences, crusades, Pioneer Rally, Harvesters Homecoming, ang Diyos ay patuloy na magpala. At ang inyong lingkod, ganun din ang aking may bahay, ang aking pamilya, ganun din ang ating church dito sa obligasyon at responsibilidad na nakaatang sa atin, maging kay Pastor Jed at Sister Karen Celes, nakabase sa may San Jose, Nueva Ecija, Pastor Joel, Sister Alice Espano, nakabase, mga kapatid, sa Muñoz, Nueva Ecija, Pastor Richard and Sister Ruth Gaba,
Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor natin sa Imus Cavite, Pastor March, Sister Ruby Budota, 13 Martires Cavite, Pastor Rami, Sister Joanna Patalinhog, Das Marias Cavite, Pastor Nape, Sister Lorna Soria, Laram San Pedro Laguna, Pastor Renato and Sister Betty Surbis sa Barangay Langgam, San Pedro Laguna. Ay patuloy natin panalangin na mag-raise up pa ang Diyos ng mga disciple na mga galing rito, mga mag-asawahan na may puso sa pagmimisyon. Sa mga kapatiran, mga kapatid, ng mga negosyante sa ating screen, banggitin na lamang ninyo ang kanilang mga pangalan sa panalangin. At meron din tayo mga prayer requests kay Brother Gian, Sister Semi Arsadon, at ganun din sa mga kapatid natin na may mga karamdaman for recovery kay Titolio Celis Sr., Leo Hilot, ganun din kay Sterling Dacaba sa kanyang breast cancer, at Brother RJ Navarre sa kanyang gallstone, at sa mga kapatiran abroad, Ella Malinaw na nakabase sa Taiwan, at mga seafarers, mga kapatid, kay Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jean Macaraig, at Belgar Velarde. At ganoon din mga kapatid, mga nag-a-apply abroad, pag-pray po natin na ang favor ng Panginoon, at naniniwala ako kapag sinama mo ang ministry, papahintulutan ng Diyos yan. Pero kung mag-a-abroad ka lang at hindi mo sasama ang paglilingkod sa Diyos, ay malaking tsansa na hindi ka pagtatagumpayin ng Panginoon. Kaya isama natin lagi mga kapatid ang ministry, ganoon din ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga meron tayong mga churches worldwide mga kapatid, no? Kung saang bansa kayo naroon, ang Potter's House ay naroon. So i-google lang, no? Para the same spirit, no? Iba lang yung kulay, iba lang yung lingwahe, pero yung espiritu ay iisa lang din yan, no? Kaya mga kapatid, so pahintulutan ng Diyos ngayong umaga, ay tulungan ng Panginoon. Through online, may mga kapatiran tayo na nangangailangan ng kalakasan, at ganun din na maabot sila ng Ebanghelyo, kaya hindi natin kasama rito, mga nasa ibang bansa, ay kumukonek sila. Kaya sa mga sandaling ito, lalapit tayo sa ating Panginoon na may pagtitiwala sa ating Diyos. Habang lumalapit si Brother Bong, minsan pa papalakpakan natin, at banggitin na natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos, ngayong umaga, Panginoon, kami ay patuloy na humihingi ng gabay patnubay ng imanal ng Espiritu, aming inanyayahan ngayon sandali, Panginoon, na kami ay samahan mo, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan. Dalangin ko, Panginoon, ngayong sandali, Lord God, magpahayag ka sa bawat isa, gamitin mo ang iyong dakilang salita, ang aming natapos salita, Panginoon, ikaw siya magbigay ng karunungan, wisdom, Panginoon, ang gagaling sa iyo, at patuloy mo palakasin ang bawat isa, Panginoon, sa anumang pagsubok, Lord God, sa pinagdaanan sa buhay, Panginoon, tulungan mo, dakilang Diyos. Ngayon sandali, Panginoon, namin itong itinataas sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, maging Lord, sa Mother Church, Panginoon, Lord God, sa Mandaluyong, Panginoon, maging sa Prescott, Arizona, Panginoon, aming ipinagkatiwala sa iyo, Panginoon, Lord God, ang pamumuno, Panginoon, ni Pastor Blake at Pastor Buit Isipida, Panginoon, patuloy mo sila samahan, Panginoon, ang mga missionary, Panginoon, ganoon din, Panginoon, Lord God, ang mga Daughter Church, Panginoon, aming ipinagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang gawain sa mga sandali ito. Salamat, O Diyos, inaangkin namin ang pagtatagumpay, maging, Lord God, sa may mga karamdaman. Lord, ikaw ang nakakabatid sa kanilang buhay, ikaw ang nakakita at nakakaalam, Panginoon. Magbigay ka ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang buhay, physically, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin, O Lord God, ang pagtatagumpay na lalabas kami, Panginoon, sa kursaning ito. Lord, kinatagpo mo ang pangailangan ng bawat isa. Salamat, O Diyos, ay lamang po ang papulit ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At pagpalaman natin ang ating mga kapatid, yung hindi nyo kilala ay makipagkilala po kayo. Welcome sa bawat isa. For the Lord is my power, and it gives me the power to bring down the world of the enemy.
In the beautiful flower, we will grasp the power. And in the power of darkness, under victory. Once again. To be the Lord of the enemy. Pwede na tayo. We will grasp the power. And in the power of darkness, under victory. Amen. At ang ating pong Sunday School ay 9 a.m. At ang ating morning service 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. At Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Monday up to Saturday. So kung meron kayong mga kapatid prayer request ay pakibigay lang din po. At naniniwala tayo na makapangyarihan ang panalangin. At nandyan din yung numero ng aking pong cellphone, mga kapatid. So, kung meron kayong gustong ipakonsulta, counseling, o kaya ay panalangin, meron tayong connection sa isa't isa. So, isa pang karagdagang pabalita, mga kapatid, yung ating pong Jubilee Night ay July 4. July 4. So, this coming Saturday. So, kasama natin yung mga daughter churches na nanggaling sa Las Piñas. At sa Mandaluyong naman, ang ating pastors meeting sa umaga ay July 10, sa gabi ay men's discipleship class para ito sa mga magpapastor. July 13 hanggang 17 ang Prescott Bible Conference, mga kapatid. So papray po natin ang konferensya. Tulungan tayo ng ating Panginoon. At dito naman sa bansang Pilipinas, sa bahagi ng Mindanao, July 20 hanggang 24 ay ang Tagum Bible Conference. Kaya sa Pilipinas ay meron na tayong 10 konferensya. Kaya pag nalagyan pa ng dalawa, so buwan-buwan ay meron tayong conference. So sa madaling salita, ang church ay abala. No? Hindi tayo nagpapahinga rito, mga kapatid. Kaya nga yung ipinangaral ko nung Merkules, sumagana sa gawa o sa gawain ng ating Panginoon. Kailangan, mga kapatid, hindi natin tinitipid ang gawain ng Panginoon, kundi dapat ay mag-double time tayo. No? Lalo alam natin, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Yung mga palatandaan ay nakikita na natin. So, yun lamang muna. At ngayon pong sandali, tayo naman ay liliko ng handog at kaloob. Kagagaling lang po namin ng Taiwan, so isang linggo po roon. Nag-revival tayo sa church natin doon sa Taipei, sa leadership ni Pastor Neil Terasa, at ang ating residential pastor doon ay si Pastor Reynaldo Recoledo. So, isang bagay ang nakamamanghang ginawa ng Panginoon doon. Meron pong Taiwanese na dumalo. Habang kami ay may gawain doon, so merong Taiwanese na pumasok, narinig niya lang, mga kapatid, na merong nagkakantahan, merong pangangaral. So bumaba siya. Sa kabila na hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan, pero binanggit ng Taiwanese na ito na yung spirit niya at yung spirit ng ating fellowship roon ay nag-a-align. No? Mabuti na lang, meron tayong mga Pilipino na mga kapatid
kapatiran doon na nakakaintindi na ng Mandarin. So, ini-interpret niya yung aking pangangaral. So, natutuwa siya sapagkat sabi niya, nakakita siya ng iglesia na kung saan ay umaalam, umaapoy. At yun yung sinabi rin ng ating national leader, Pastor Alberto Disipida. Ay, hindi ko makalimutan yun. Sabi niya sa akin, kailangan ang ilalabas natin ng mga pastor, yung itatanim natin ng mga simbahan ay umaapoy. No? Yung kayang umimpluwensya doon sa kanyang syudad, sa kanyang lugar. Hindi ko makalimutan yun. So mga kapatid, simula nung may gawain doon, hindi na lumiban ito pong Taiwanese na ito. Hindi na siya lumiban. Ang totoo niyan, meron kaming street preaching, sumama rin siya. Tapos, nag-testimony siya. Siya nga pala, no, ang kanya kasing napangasawa ay Amerikano. Kaya, nagkausap kami, pagkatapos ko mangaral, sabi niya, pwede ka bang makausap, Pastor? Sabi ko sa kanya, sige po. At inilata ko yung vision ng aming fellowship, kaya sabi niya, kailangan namin ng mga missionary sa bansang Taiwan. So, natutuwa siya dahil meron tayong pangitain sa kanilang bansa. At alam niyo, pagkatapos ko kong mangaral ng revival, nilapitan ako ng ating pastor doon. Sabi niya, Pastor, yung ating bisita na kapatiran ay nag-pledge siya para doon sa Xinju. Yun yung plano natin, mga kapatid, na buksan. Okay, pag-pray ninyo ha. At meron na akong mga kinakausap. Nag-pledge siya. Inabot niya sa akin yung sobre, dala ko nga yan. Kaya sabi ko doon sa pastor natin, sabi ko sa kanya, pag meron na tayong gawain doon, sabi niya, hindi pastor, gamitin mong panghamon yan. No? Pagbalik mo ng Pilipinas. So, nung tinignan ko, ay $2,080 yung ibinigay niya. No? Mga kapatid. Tignan nyo ha. Binanggit ko ito dahil silang mga Taiwanese gusto nila na pumasok ang ibanghelyo sa kanilang bansa. O maaaring iisipin mo naman, Pastor, dito sa Pilipinas, marami pa tayong pwedeng abutin. Mga kapatid, umaabot tayo rito at umaabot rin tayo dun sa malayo. Ang matalinong mangingisda, pumupunta siya kung saan merong isda. No? Hindi siya mangingisda sa disyerto. At kung nag-iisip ka, Pastor, magastos. Yun naman problema eh. Meron kagad tayong kaisipan eh, na magastos. Hindi ka pa nga nagbibigay, nagre-reklamo ka na. No? Alam mo, problema ng Diyos yan. No? Gawain ito ng ating Panginoon, mga kapatid. So, nabanggit ko lang ito dahil sabi ko nga, nakikita ko talaga yung plano ng Panginoon. Gusto niya talagang maging kabahagi tayo sa paglawak pa ng kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, may mga kapatiran tayo doon na willing silang sumuporta. Actually, yung 2 unit na aircon ng church natin doon, kasi meron silang 6 pa, ay ipi-bless pag nagkaroon na tayo ng gawain doon. Ay, hindi kayo masaya? Tapos meron siyang mga gamit doon pang street preaching. Sabi niya, Pastor, ibibigay namin ito. Makatulong sa inyo. Kaya naalala ko ito nung nangaral si Pastor Greg Mitchell, last May conference, naghamon siya, mga kapatid. Naghamon siya patungkol sa world mission. Sabi ni BC sa akin, sabi niya yung dollar na naipon natin, ibigay na lang natin ito sa mission. No? Kasi pag uuwi yung aming anak na si Peter, binibigyan niya kami ng US dollar. So, iniipon namin yun. So, nung time na yun, dala niya mga kapatid yung sobre. Kaya, sabi ko sa kanya, sige, ibigay mo na yan para
para sa World Vision. So, ibinigay niya. Tingnan niyo yung mga kapatid, yung favor ng Panginoon. Ito pong nakaraang June ay conference ng Guam. So, nakatanggap ako ng invitation from Pastor Jesse Clark, no? Na dumalo ng konferensya doon sa Guam. Kaya, tingnan nyo yung biyaya ng Panginoon. Nung nandun kami sa US Embassy, tingnan nyo yung favor ng Panginoon. First attempt ko lang, mga kapatid, na-approve kagad yung visa. Kaya meron akong US visa. So, hindi naman ako tumuloy kasi yung aking kasama na pastor, na-deny siya. Sabi niya, pinagpala ka kasi first attempt ko lang, approve ka na, samantala ako, 2 beses na ito, deny. Tignan mo yung favor ng Panginoon. Tumulong ako, pera ng Amerika, pero tignan niyo yung ipinalit ng Diyos sa akin. Pwede akong makarating, mga kapatid, ng Prescott Conference. Kaya sa aming mga pastor, pangarap namin yun. Kasi yan yung pinaka-meka eh. At lalo na, matagal na ako sa ministry, 38 years na, kaya sabi ko, Lord, salamat sa favor, yung binigay mo. Kaya nga, pinapangarap ko na makarating kasi doon ang galing yung ating pong fellowship. No? Kaya yun yung favor ng ating Panginoon. So, magtanim ka ng may pananampalataya. Kaya yung ating binibigay, ito'y seed of faith. No? Kaya mga kapatid, liliwanag ang lahat ng ito kapag naintindihan natin ang purpose ng mission work. Kaya ipag-pray po natin na tayo maging kabahagi sa pagkilos ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, liligong tayo ng handog at kaloob. Meron tayong mga churches na sinusuportahan sa ngayon, no? Yung mga sinend out natin, mga kapatid, at gusto ko lang i-remind sa inyo, kailangan natin suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Indigenous Church ang ating principle. Kaya kung sino ang mga mananampalataya na pinangangaralan ng salita ng Diyos, tayo ang susuporta sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, biligong tayo ng kaloob, panganahan tayo ni Brother Vincent sa panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay nga ikaw makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na umaabot ng mga bayan, mga bansa, Panginoon. Higit sa aming makakaya, Panginoon. Salamat, Lord, kahit sa privilege mo patuloy kami maging kabahagi sa pagsulong ng Iglesia, Panginoon. Pagpalayan mo bawat isang tutugon na may pananampalataya, Panginoon. We boast mga bounding blessings, Panginoon. Sigsigliglig umaapaw, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I'm working on a building. I'm working on a building. It's a big foundation. I'm working on the last day. While I walk my road. And I never get tired. I'm working on a building. Once again, I'm working on a building. It's a big foundation. I'm working on the last day. Fire on fire. And I never get tired. I'm working on a building. Cause when I get to heaven, gonna receive my reward. Amen. Okay, so lahat ng bata ay pwede na kayong bumaba. Antayin nyo lang si Teacher Christian. No? Sa ating mga Biblia, Luke chapter 10, verse 30 hanggang verse 37. At ganito po ang pagkakasabi, sumagot si Jesus at sinabi,
isang tao'y bumaba sa Jericho mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daong-yaon ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi at sa gayon din paraan ng isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang haba. At lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo sa pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, bumayo ka at ganun din ang gawin mo. Tayo po'y saglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan, mangusap ka, gamitin mo ang iyong banal na salita, magbigay ng kumbisyon sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong umaga sa paksang when rescuers become spectators. Sa bawat sakuna ay may 2 klase ng tao. Ang mga nanunood at ang mga sumasabi. O tumatakbong palayo o tumatakbong papunta sa panganib. Halimbawa na lamang sa katatapos lang na lindol na naganap sa Venezuela. Alam natin, magkasunod na lindol ang tumama sa kanila at marami ang mga namatay. Sa pagkakataon nito, maraming tao ang nagtitipon sa paligid ng mga gumuhong gusali. Ang iba ay nagbibideo, ang iba ay nakatingin lamang, ngunit kakaunti ang handang magsapangani upang sumagip ng mga naipit. Ang trahedya ay hindi lamang ang pagbagsak ng mga gusali, kundi ang sandali na ang mga dapat tumulong ay nagiging mga tagapanood na lamang. Spectators. Ganyan din ang nangyayari sa maraming simbahan sa kasalukuyang panahon. Maraming nakakita ng mga kaluluwang nahihirapan, napapahamak, mga naniligaw, mga church planter na nahihirapan, mga manggagawang nangihina, ngunit nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na pinipili nilang manood na lamang. Ayaw nilang makisangkot. Tagapagmasid na lamang sila. Ayaw nilang i-involve ang kanilang sarili. Meron nang nakapagsabi ng ganito, the greatest tragedy is not that the world is dying, but that the rescuer have become spectators. Yung nagmamasid ka na lang at hindi mo isinasangkot ang iyong sarili. Ayaw mong i-involve, ayaw mo ng commitment, ayaw mo ng responsibilidad, ayaw mo ng obligasyon, ayaw mong makitamay. Sabi nga ni D.L. Moody, the church is not a museum for saints, but a rescue station for sinners. Kaya ito yung dapat nating asahan sa church. Bubuksan natin para sa mga taong makasalanan. Hindi ito museo ng mga santo, ng mga banal. Kaya ibig sabihin, sa tuwing tayo ay dadalo, mga kapatid, dapat dinadala rin natin ang ating mga mahal sa buhay kung hindi paligtas.
mga kamag-anak, mga kaibigan, dapat dinadala natin sa ating Panginoon. So point number 1, spectator sees the need. A rescuer meets the need. Ito yung gusto kong bigyan ng pansin. Kaya dun sa verse 31 and 33, balikan natin ha, ganito ang pagkakasabi. At nagkataong bumaba sa daang yaon ng isang saserdote, pari ito. At nang nakita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayunding paraan ng isang Levita naman, nang dumating siya sa daang yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Ang Levita, katulad nito ng priest na mayroong posisyon sa loob ng simbahan. 33. Natapot ang isang Samaritano. Sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdala ng habag. Kaya ang pinapakita rito mga kapatid na katotohanan ay spiritual rescuer sees the lost. Nakikita niya yung mga nawawala, yung mga naliligaw, yung mga humihingi ng tulong. At isa pang talata ang ating babasahin, Luke 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya kung ito ay ginagawa ng ating Panginoong Jesus, tayo bilang tagasunod niya, dapat gawin din natin yung kanyang ginagawa. Wala na ang ating Panginoong Jesus, bumalik na sa langit. Kaya tayo yung magpapatuloy, mga kapatid, sa sinimulan ng ating Panginoon. Hindi nakita ni Jesus ang kasalanan lamang. Nakita niya ang kaluluwang kailangang iligtas. Kaya nilagpasan ito ng Levita at ng priest. Pero nung nakita ng mabuting Samaritano, ang sabi ng banal na kasulatan, huminto siya, binigyan niya ng pansin. Sinurvive niya, nirevive niya, hanggang makabalik mga kapatid ang lakas. Kaya ito ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Tinawag tayo ng ating Panginoon para iligtas ang mga kaluluwa na mga mapapahamak. Maraming mga iglesia sa kasulukuyang panahon na ang nakikita nila ay attendance. Ngunit ang rescuer ay nakikita yung mga nawawalang kaluluwa. Ang pari at Levita ay nakita ang sugatan, ngunit dumaan lamang. Spectators. Ang Samaritano ay nakita rin siya, ngunit huminto. Tagapag-rescue siya. Kaya marami pong pastor ang nakikita ang pangangailangan ng misyon, ngunit hanggang awareness lamang. Hindi sapat ang makita ang harvest, kailangan ay mag-ani. Mga kapatid, may nakapagsabi ng ganito, you cannot save everyone, but you can refuse to ignore someone. Meron lang ako ipapakita sa inyo na picture. Ito yung kaganapan namin mga kapatid nung kami ay nasa Taiwan. Yan ay limang araw kami. No? Yung nakikita ninyo, yan yung mga kababayan natin, mga caregiver. Araw-araw ang kanilang tungkulin ay dalhin kung saan gusto yung kanilang amo. No? So, ang target ng ebanghelismo doon, parke, mall, tsaka restaurant. Yun yung pinupuntahan namin. Kaya kung saan merong tao, yan, nakapag-gather tayo mga kapatid. No? Siguro mga nasa lima yan, sa mall kami yan. At yan ay meron tayong street preaching doon. Nung umaga ay pinuntahan ng pulis si Pastor Alan. Nung umaga, kaya bumalik kami nung hapon. No? Yan sa parke.
So, ang ginagawa natin doon, pag may revival sa gabi, sa umaga at sa hapon, ay humahayo. Kasi ang tawag sa atin ay magministeryo, hindi mag-turista, hindi mamasyal. No? Kaya mga kapatid, tignan ninyo. Kaya yung approach doon, pag may nakita tayo, o pag may nakita kami roon na kayo manggi, ina-approach lang namin kabayan. Kaya pag sumagot siya ng kabayan, ibig sabihin Pilipino o Pilipina. Pero madalas sasabihin sa iyo Indonesia. No, I'm Indonesian. Kasi parehas ang kulay. So mga kapatid, nagpapakilala na agad kami. Pastor ako, missionary ako. Kaya sabi ko sa kanya, pwede bang bago tayo maghiwalay ay ipanalangin kita? Kaya sabi niya, Pastor, kailangan ko yan. Hindi sila tumatanggi kapag inalok mo na ipanalangin sila. Sabi nila, Pastor, kailangan namin yan. Kasi sa totoo lang, hindi nila kailangan ng pera. Masagana sila sa pera. Ang kailangan nila, mga kapatid, ay may mananalangin para sa kanila. Ay pag sinabi ko sa kanya na ipapanalangin kita, papatanggapin ko muna yung at tatanong ko ano yung prayer request mo. Sasabihin niya yung aking magulang stage 4 cancer na sa Pilipinas. No? Yung iba naman, mga kapatid, sasabihin ng mga kababayan natin, mga Pilipino na babae, no? Mga Pilipinang babae, Pastor, habang kami nandito sa abroad, yung aming asawa doon sa Pilipinas na kapitbahay. Kaya kailangan nila ng panalangin. No? Kaya napakadali, mga kapatid, makasoul win. Isipin ninyo, no? Pag nangaral ka, actually 10 minutes, 15 minutes, pagkatapos lipat na naman kami. Ay nag-i-enjoy kami sa ginagawa ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging audience ng Great Commission, kundi participant. I-involve mo yung sarili mo sa misyon na meron tayo sa fellowship na ito. Alam niyo po, nung una hindi ko maintindihan ito. Hindi ko maunawaan ito. Pero nung nakadalaw ko ng Pioneer Rally sa Malaysia, narinig ko sa pangangaral ni Pastor Joe Campbell ang patungkol sa pagdimisyon. Muling lumuha ako, muling umiyak ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami na maging bahagi sa iyong ginagawa hanggat hindi ka pa bumabalik. Kaya ngayong umaga, maraming mga potensyal na naririto. Mga aral kayo. Pwede kayo, mga kapatid, para sa pagmimisyon. Ang potensyal natin, no? Ang karanasan, na pagsasanay na meron tayo, pwede tayo. Actually, hindi lang mga kapatid, bansang Taiwan. Nung last meeting namin, ang pintig ng puso ng ating national leader, India. Kasi kagagaling niya lang doon sa India. Yung boundary ng Myanmar. Kaya sabi niya, bukas na bukas sila kasi may mga part doon na hindi rin pwede yung ebanghelyo. Pero mga kapatid, may mga part doon na bukas ang ebanghelyo. Kaya yun yung pintig ng puso ng ating national leader ngayon. Magpadala ng missionary sa India. Point number 2, a spectator protects comfort. A rescuer accepts sacrifice. Doon sa 10:34, Luke chapter 10 verse 34. At lumapit sa kanyang, tinalian ng kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya ay inalagaan. Pag-usapan natin, a spiritual rescuer takes risk. Mga kapatid, meron pong katotohanang pinapakita rito.
kailangan umalis ka doon sa iyong comfort zone. Kailangan maunawaan mo na kailangan kang magsakripisyo. Paano ba namin isasalarawan, mga kapatid, ang sakripisyo? Meron po kong babasahin, ito yung pinaka-illustrasyon natin. Mark chapter 1, Mark chapter 2, verse 1 and 5. Kasi akala nila, pag sinabing rescuer, no? Nandun sa comfort zone. Kaya maraming mga alagad, maraming mananampalataya na akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay komportable. Pupunta ka sa simbahan, makikinig ka, aawit ka, pagkatapos ay uuwi ka sa bahay. Babalik ka na naman sa susunod na linggo. Mga kapatid, hindi ganun ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Basahin natin ang talatang ito. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkakatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira ay inihuhos nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinapatawad ang iyong mga kasalanan." Ang 4 na lalaki ay nagbuwag pa ng bubong upang maihatid ang paralabiko kay Jesus. Kasi hindi sila makapasok sa dami ng taong naroon, kaya kailangan bakbakin pa yung bubungan. Doon nila dinaan. Kaya pinapakita rito na mayroong risk. Bubuhatin mo, tapos gigibain mo. Para lamang mailapit yung tao kay Jesus. Kaya ang rescuer ay handang mapagod. Hello? Handang gumastos, handang masaktan, at handang magsakripisyo. Tulad sa ating teksto, tinawag siyang mabuting Samaritano dahil gumamit siya ng kanyang oras. Nakita niya na mayroong sinaktan, binugbog, iniwan, halos patay na. Sabi ko rito, binigyan niya ng oras itong biktima. At pagkatapos, pinunasan ng langis, ng alak, at isinakay sa hayop. At sabi po ng banal na kasulatan, dinala sa bahay tuluyan, at sabi niya ron, sa bantay na katiwala, narito ang pera bilang pambayad, gamutin mo siya, at kung anuman ang kulang sa pagbabalik ko, ay pagbabayaran ko. Kaya ang rescue ay laging meron pong halaga, mga kapatid. Church planting, mission work, discipleship, lahat ng yan ay meron pong halaga. Merong presyo. Ang rescuer ay hindi nagtatanong, ligtas ba ako? Kundi ang una niyang tinatanong, may tao pa ba na nangangailangan ng kaligtasan? May nakapagsabi nga ng ganito, comfort has buried more ministries than persecution. Maraming nalibing na mga ministeryo dahil sa salitang comfort. Hindi ka gumagawa. Hindi mo iniimbon ang iyong sarili. Hindi ka kumikilos. At masasabi mo ministry kapag nandito ka lang sa loob ng simbahan. Kaya nakakalungkot. Maraming namatay na ministeryo, sabi ng banal na kasulatan, hindi dahil sa pag-uusig, hindi dahil sa kawalan, kundi ang sabi nito,
dahil sa salitang comfort. Ayaw mong gumawa, ayaw mong kumilos. Kaya ang tunay na rescuer, hindi nagtatanong magkano ang mawawala sa akin, kundi magkano ang mawawala sa kaharian ng Diyos kung wala akong gagawin. Kaya pag hindi ka kumikilos, hindi ka nag-evangelize, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagpa-follow up, hindi ka nagbibigay ng tracts, mga kapatid, dumarami ang mga kaluluwang pupunta sa impyerno. Kaya kailangan mag-double time tayo. Kaya kausap ko si Pastor Alan, sabi ko sa kanya, sa next Saturday, agahan ninyo dahil meron tayong street preaching. Kasi yung every Saturday nila, mga kapatid, sa Dasmariñas, Cavite, Trece Martires, Cavite, Imus, Cavite, sabi ko yung isang Sabado, dalhin nyo rito sa Las Piñas. Ay meron tayong mga kapatid, evangelism, no? Bago tumuloy, bago mag-Jubilee night, kailangan natin ito. Kasi ito nakakalungkot eh. Wala ko sa labas, pero nakakalungkot yung mapabayaan dito, yung mapabayaan mga kapatid yung evangelism. Alam nyo, ang isa sa pinaka-puwersa, sabi nga ni Pastor Wayman Mitchell, evangelism is the heartbeat of our fellowship. Pintig ng puso yan. Yan ang bumubuhay. Kaya, tulungan nyo rin ang inyong pastor. Abala ako sa ministry. Hindi yung pagwala ako rito, mag-aantay ka ng kumandang utos, saka ka lang kikilos. Dapat may pagpupusa ka. Kaya kailangan ito. Sino ba hindi pagod? Pare-parehas lang yung ating tungkulin, mga kapatid. Pero isang katotohanan na pinapakita rito, huwag nating pababayaan ang evangelism. Ito yung ating kailangan. Sabi ko nga, naiingit ako sa inyo. Nagawa pa ninyo na magbakasyon. Puro ka na lang bakasyon, kaya tignan mo, umaapoy ka dati. Ngayon, tignan mo, hindi mo na-maintain mga kapatid yung spiritual life mo. Nabawasan na. Sa sinasabi ko na masama ang magbakasyon, ang sinasabi ko rito, huwag mamatay yung apoy na nasa sayo. Kaya bigyan kita ng dahilan para mag-double time sa gawain ng Panginoon. Tignan mo yung favor na binibigay ng Diyos sa iyo. Yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa iyo. Dapat suklian mo sa Panginoon niya na meron kang ginagawa. Hindi yung wala kang ginagawa. Kaya ito yung tawag ng Panginoon sa atin. At ito yung sinabi ko sa mga under churches na mga nakakunik o galing dito sa Las Piñas. Sabi ko sa kanila, kung wala kaming ma-send out sa mother church, dapat kayo ay nagsisend out. Kailangan meron kayong ipadala. Kaya yun yung lagi ko sinasabi sa mga pastor na under ng Las Piñas. Kaya, paano tayong dadami? Kung walang magsasabi na naririto ko, gamitin mo. Ano yung may ambag natin sa gawain ng ating Panginoon? At sa aking pagtatapos, verse 36 and 37, a spectator watches history, a rescuer makes history. Tignan nyo yung pagkakaiba. Yung spectator, taga-masignan sa kasaysayan, napapanood niya lang. Pero mga kapatid, yung rescuer, gumagawa ng kasaysayan.
Sabi rito, sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang-gawa sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalala sa pangalan ng pari at levita. Sinabi lang doon ang kanilang posisyon, pari at levita. Walang nakakaalala. Ngunit yung Good Samaritan ay naging larawan ng tunay na pag-ibig. Spiritual rescuer never stop until the mission is finished. Ito po si Pastor Raymond Mitchell. Binawian ng buhay sa katandaan. Pastor Joe Campbell at the age of 80 nangangaral pa rin. Ang ating national leader, buhay na patuto, 66 years old, nangangaral pa rin. No? Kaya walang pahinga. Walang magsasabi, mga kapatid, papahinga na ako sa ministry, matanda na ako. Hindi. Ito yung nakakalungkot ngayon sa mga kabataan ngayon, sa panahon natin ngayon. Wala pa kang nagagawa ng papahinga. Wala pa kang nasisimulan, mga kapatid, tumitigil na. A spiritual rescuer never stop until the mission is finished. Kaya may pinagagawa ang Diyos sa atin. May pinapagawa. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ang isa na rescue operation ay hindi natatapos hanggat may taong hindi pa naliligtas. Ganyan din ang church planting at mission. May bansang naghihintay pa rin ng mga manggagawa. Kaya hindi tayo tinawag upang maging komportable. Tinawag tayo upang maging rescuer. Kaya tanungin mo yung sarili mo, sino ang aking sasabipin? Kanino ako ipapadala ng Diyos? Kung titigil ako ngayon, sino ang maaari na hindi makarinig ng Ebanghelyo? Ang kapitbahay mo, kamag-anak mo, yung lugar na kinaroroonan mo. Pwede yan, mga kapatid, maging mission field. Mataniman ang Ebanghelyo. Pero nakakalungkot, wala tayong ginagawa. Ang pagiging Kristyanismo ng ilan ay pagiging tahimik na. Sa langit, pakatandaan natin, hindi aalalahanin kung ilang konferensya o gaano ka nakatagal sa paglilingkod mo. Ang aalalahanin doon, ilang kaluluwa ang nailigtas nung ikaw ay nasa lupa. Ilang simbahan ang naitanim, ilang manggagawa ang sinuportahan. Mga kapatid, ang mundo puno ng sugatang kaluluwa. Kaya ang tanong ng Diyos, sino ang iyong nakikita? Ang sabi rito, sino ang tutulong? Kaya ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya ngayong umaga, huwag nating hayaang mangyari sa ministry ang nangyayari sa ilang disaster sites na ang mga rescuer ay nagiging spectators. Tayo ang tinawag ng Diyos upang sumagip, hindi upang manood. Mga kapatid, huwag mong ipawalang bahala ito. Kasi ang mga palatandaang nagaganap ngayon ay pagpapakita ng Panginoong Hesus. Malapit na siyang bumalik.
ay ang tawag ng Diyos sa atin, tagapagsalita. Magbayad ka ng halaga, madala mo lang ang isang tao para sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, pagbalik ko ng Pilipinas, nahabol kasi ako sa Taiwan. Sa 10 na makalaupang palad ko ng mga Pilipino, isa lang ang tumanggi. Yung siya, nagsasabi, kailangan ko ng panalangin. Kailangan ko ang Diyos. Tulungan niyo kami. Yung salitang tulungan niyo kami, huwag kang magkibit-balikan. May mga humihingi ng saklolo. Kaya ito yung wake-up call sa ating sagitin. Tagapagsagip tayo mga kapatid. Hallelujah. Palpakan natin ang ating Panginoon. Habang lumalapit ang ating po mga manunugtong, hindi ko alam kung saan bahagi ka kinakausap ng ating Panginoon. Pagkakataon nito, isang bagay lang ang gusto ko tiyakin sa iyo. Ang mundo ay puno ng mga taong nalulunod sa kasalanan. Hindi kailangan ng Diyos ng mas maraming manonood. Kailangan niya ng mas maraming spiritual rescuer. The gospel did not come to us to stop with us. It came to us to go through us. Kaya hindi lahat ay tatawagin pumunta sa mission field, ngunit ang bawat mananampalataya ay tinawag na maging rescuer ng isang kaluluwa. Ang tanong ay hindi, may nawawala bang tao? Ang tanong, sino ang handang sumagot? Baka napapabayaan mo na, mga anak mo, hindi na nakakapagsimba. Mahal mo sa buhay, hindi na nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Nakakasigurado ka ba kung sakaling dumating na sila'y kunin ng Diyos o kaya dumating ang ating Panginoon? Nakakasigurado ka ba na makakasama sila o ligtas sila? Kaya hanggat may panahon pa, dalahin mo sa ating Panginoon. At itama mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka spectator. Rescuer ka. Huwag ka lang magmasid. Huwag mo lang kaming tignan o pagmasdan ang ginagawa sa iglesyang ito. Maging kabahagi ka dapat. Hallelujah. Tayo tumayong lahat. Bubuksan natin ang altar na ito dito sa unahan. Lalapit tayo sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako na maging bahagi sa pagliligtas na gagawin mo sa Panginoon. I-involve mo ang sarili mo, kapatid. Sumama ka sa hayo, evangelism. Magbukas ka ng Bible study. Magdala ka ng kaluluwa. Personal evangelism, mamili ka ng tracts. Maging abala tayo sa gawain ng ating Panginoon, kapatid. Hallelujah. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. Also, we will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We
No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son. Everybody sing. Taas natin ang ating kamay. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Palapakan natin, tuloy natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, tayo manalangin, Panginoon. Mag-raise up ka ng mga lalaki at babae, Panginoon, ng mga soul winners. At ang aming dalangin, pagkaluban mo ng anointing charisma ang bawat isa. Ang aming mga labi, dakilang Diyos, ay mayroong kapangyarihan, Panginoon, na ipahayag ang iyong banal na salita sa mga taong ito. Gamitin mo kami, tagapag-akay ng kaluluwa. At ang aming dalangin, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng conviction, ng compassion, dakilang Diyos, sa mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, ingat lang sa pagbaba, mataas yung ating hagdanan, lalo na yung mga may bata.